Yes po, maulang umaga sa ating lahat, mga kabarangay. Update po tayo. Hanggang sa mga sandaling ito po ay wala pa rin po tayong nababalitaan kung nagkaroon na po ba ng public hearing o committee hearing. Ito pong nababang kapulungan ng Kongreso. Dahil nandyan na po sa kanila o nasa committee level na po yung mga inihaing bill po ng postponement ng barangay at SK election. Ganun din po ay wala pa rin po tayong alam o nababalitaan na nakarating na po sa first reading at ipinasa na sa committee level ang bill naman po na isinulong nitong si Senador Chis Escudero. Yan nga po yung Senate Bill number 2387. So, yan po mga kabarangay, wala pa po hanggang sa kasalukuyan at atin pa pong inaantabayanan ang mga magaganap pa. So, back to basic, para hindi po malito, ang umiiral po na batas ay ito pong RA 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. May mga nagtatanong po noon sa atin, no? Tinatanong tayo kung aabot pa ba. Ang lagi ko po sinasagot ay baka hindi na o hindi na nila ito maipapasa dahil gahol sa panahon. Yun po ay dahil wala pang counterpart nga nila. Wala pa po yung Senado. Ngayon po nandyan na. Kaya po nagbago. Sabi ko nga, nagbago po yung ikot ng mundo. At ang mga tanong po na maaabot pa ba nila? Magagawa pa ba nila? Mga kabarangay, big yes po. Big yes po ang sagot natin dyan. Dahil nga po sila ang batas, nandyan na ang Senado at Kongreso, ay pwede po nilang bilisan yan. Pwede nilang i-fast track yan, i-marathon, para makaabot po sila doon sa takdang petsa. Kung yan po ay talagang gustong mangyari ng Pangulo, ay mabilis pa po sa alas 4 na kapag umabot na po sa kanyang tanggapan niya na ipipirmahan niya. Yan po ay kung gusto niya, mga kabarangay. Pero hindi po nangangahulugan na talagang postpone na ang halalan. Kapag nangyari po yan, kapag nakagawa po sila ng panibagong batas, ay may mga proseso pang pagdadaanan yan, kagaya nga po ng sinasabi natin, nandyan pa rin po, nakaabang lamang si Attorney Makalintal. At sa mga panahon pong ito ay nakikita natin na hindi lamang po si Attorney Makalintal ang ku-question o magpipetisyon o lalaban dyan sa postponement ng barangay at SK election na yan. Tiyak po na mas marami po. Kung gaano po karami yung mga kongresista na nagsulong ng panukalang batas para ma-postpone ang barangay at SK election, naniniwala po ako sa mga panahong ito na mas marami po yung pupunta, dudulog sa Korte Suprema upang labanan ito. Yes po, dahil talagang niyurak na po ang karapatan nating bumoto, pumili ng lider. Alam po rin mga kabarangay, ang mga nakaupo naman po ng mga barangay officials, wala namang alam yan, walang kasalanan yan kung ma-extend man sila. At ang talagang may kasalanan dyan, kung sakali po na may mangyayari, ay yung mga mambabatas po natin na ating iniluklok, inihalal. Yes po. Natural lamang po sa mga nakaupo na siyempre gustong-gusto nila yan. Lalong-lalo na po yung mga last termer na. Hindi po ba? Siyempre, sayang naman yung 2 taon. At sa atin po, wala namang problema nga. Lalong-lalo na kung matitino naman yung nakaupo sa atin, sa ating mga barangay, kahit i-extend pa ng marami yan. Kaya lang, hindi po naiisip nitong si Senador Chis Escudero na mayroon po na mga barangay officials na napahirap, mga wala pong ginawa. Ang iniisip lamang niya ay para daw matuloy yung mga programa. Sabi ko nga, paano niya itutuloy ang isang programa na hindi pa niya nasimulan, yung mga wala pong mga ginawa? Hindi po ba, mga kabarangay? At sa haba-haba na po o hinahaba
haba ng kanilang panunungkulan, ilang beses nang na-extend. Kulang pa ba, Sentis Escudero? O talagang kailangan lamang ninyo sila na mahawakan dahil gagamitin yung muli sila dito po sa 2028 local at national election? Ito nga pong si Madam Amy, ngakak ng ngakangak, talagang nag-aalburuto na, bagamat wala namang katotohanan pa na mapopospon yung 2028 local at national election. Ngak-ngak ng ngak-ngak kung ano-ano yung pinagsasabi. Samantalang dito po, sa barangay at SK election na lagi nilang pinopospon, tuwang-tuwa sila. Real talks based on facts.